Now, First Nephi chapter 3. First Nephi chapter 3. Kabanata 3. Bumalik sa Jerusalem ang mga anak ni Lehi upang kunin ang mga lamin ng tanso. Tumanggi si Laban na ibigay ang lamina. Pinayuhan ni Nephi at pinalakas ang loob ng kanyang mga kapatid. Ninakaw ni Laban ang kanilang ari-arian at pinagtangkaang sila'y patayin. Hinampas ni na Laman at Lemuel si Nephi at Sam at kinagalitan sila ng isang anghel. Mga 592 BC. Kabanata 3, versikulo 1. At ito ay nangyari na ako si Nephi ay bumalik mula sa pakikipag-usap sa Panginoon sa tolda ng aking ama. At ito ay nangyari na nangusap siya sa akin sinasabing, "Dinggin, ako ay nanaginip ng isang panaginip kung saan ang Panginoon ay naguutos sa akin na ikaw at ang iyong mga kapatid ay magbalik sa Jerusalem. Sapagkat dinggin na kay Laban ang tala ng mga Hudyo at gayon din ang isang talaang kanan ng aking mga ninuno at ang mga yaon ay nakaukit sa mga lamin ng tanso. Sa makatwid ang Panginoon ay nag-utos sa akin na ikaw at ang iyong mga kapatid ay nararapat magtungo sa bahay ni Laban at kunin ang mga talaan at dalhin ang mga yaon dito sa ilang. At ngayon, dinggin, ang iyong mga kapatid ay bumulong-bulong sinasabing, isang mahirap na bagay ang aking hinihingi sa kanila. Subalit dinggin, hindi ako ang humihingi sa kanila, kundi ito ay isang kautusan ng Panginoon. Sa makatwid, humayo, anak ko, at ikaw ay kakasihan ng Panginoon, sapagkat ikaw ay hindi bumubulong-bulong. At ito ay nangyari na ako si Nephi ay nangusap sa aking ama na hahayo po ako at gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon, sapagkat nalalaman ko po na ang Panginoon ay hindi magbibigay ng mga kautusan sa mga anak ng tao maliban sa siya ay maghanda ng paraan para sa kanila upang kanilang maisagawa ang bagay na kanyang ipinag-uutos sa kanila. At ito ay nangyari na marinig ng aking ama ang mga salitang ito. Lubha siyang nagalak sapagkat kanyang napagtanto na ako ay pinagpala ng Panginoon. At ako si Nephi at ang aking mga kapatid ay naglakbay sa ilang. Dala ang aming mga tolda upang umahon sa lupain ng Jerusalem. At ito ay nangyari na nang makarating kami sa lupain ng Jerusalem, ako at ang aking mga kapatid ay nangasanggunian sa isa't isa at kami ay nagpalubunutan kung sino sa amin ang nararapat pumasok sa bahay ni Laban. At ito ay nangyari na tumama kay Laman ang kapalaran at si Laman ay pumasok sa bahay ni Laban at nakipag-usap siya sa kanya habang nakaupo siya sa loob ng kanyang bahay. At hiningi niya kay Laban ang mga talang nakaukit sa mga lamin ng tanso na naglalaman ng talang kanan ng aking ama. At dinggin, ito ay nangyari na nagalit si Laban at ipinagtulakan siyang palabas mula sa kanyang harapan at ayaw niyang mapasa kanya ang mga talaan. Kaya nga sinabi niya sa kanya, dinggin, ikaw ay isang tulisan at papatayin kita. Subalit si Laman ay nakatakas sa kanyang harapan at sinabi ang mga bagay na ginawa ni Laban sa amin. At kami ay nagsimula maging lubhang malungkot at ang aking mga kapatid ay handa nang magsibalik sa aking ama sa ilang. Subalit dinggin, sinabi ko sa kanila na yamang ang Panginoon ay buhay at yamang tayo ay nabubuhay. Hindi tayo bababa sa ating ama sa ilang hanggat hindi natin na isasagawa ang bagay na ipinag-uutos ng Panginoon sa atin. Ano pa tayo ay magpakatapat sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Kaya nga tayo ay bumaba sa lupaing mana ng ating ama sapagkat dinggin kanyang iniwan ang ginto at pilak at lahat ng uri ng kayamanan. At ang lahat ng ito ay kanyang ginawa dahil sa mga kautusan ng Panginoon.
sapagkat nalalaman niya na ang Jerusalem ay tiyak na mawawasak dahil sa kasamaan ng mga tao, sapagkat dinggin kanilang tinanggihan ang mga salita ng propeta. Sa makatuwid, kung ang aking ama ay mananahanan sa lupain matapos siyang utusang tumakas sa lupang ito, dinggin siya ay masasawi rin. Kaya nga talagang kinakailangan na siya ay tumakas sa lupain. At dinggin, iyon ang karunungan sa Diyos na nararapat nating makuha ang mga talang ito upang mapanatili natin para sa ating mga anak ang wika ng ating mga ama, at upang atin ding mapanatili sa kanila ang mga salitang ipinahayag ng bibig ng lahat ng banal na propeta na ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu, at ang kapangyarihan ng Diyos magmula pa noong simula ng daigdig maging hanggang dito sa kasalukuyang panahon. At ito ay nangyari na alinsunod sa ganitong pamamaraan ng pananalita ko, hinikayat ang aking mga kapatid upang sila ay maging matapat sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. At ito ay nangyari na bumaba kami sa lupaing aming mana at tinipon namin nang sama-sama ang aming mga ginto at ang aming mga pilak at ang aming mga mahalagang bagay. At matapos naming matipon ang sama-sama ang mga bagay na ito, kami ay umahon muli sa bahay ni Laban. At ito ay nangyari na pumasok kami patungo kay Laban at hiniling sa kanyang ibigay niya sa amin ang mga talang nakaukit sa mga lamin ng tanso, na bilang kapalit ay ibibigay namin sa kanya ang aming mga ginto at ang aming mga pilak at ang lahat ng aming mamahaling bagay. At ito ay nangyari na nang makita ni Laban ang aming ari-arian at na iyon ay lubhang napakarami, pinagnasahan niya ang mga iyon hanggang sa ipagtulakan niya kami palabas, at sinugo ang kanyang mga tagapagsilbi upang patayin kami, upang kanyang makuha ang aming ari-arian. At ito ay nangyari na tumakas kami sa harapan ng mga tagapagsilbi ni Laban, at kami ay napilitang iwan ang aming ari-arian, at nahulog iyon sa mga kamay ni Laban. At ito ay nangyari na tumakas kami patungo sa ilang, at ang mga tagapagsilbi ni Laban ay hindi kami naabutan, at itinago namin ang aming sarili sa butas ng isang malaking bato. At ito ay nangyari na nagalit sa akin si Laman, at gayon din sa aking ama, at gayon din si Lemuel, sapagkat siya ay nakikinig sa mga salita ni Laman. Kaya nga sina Laman at Lemuel ay nangusap ng maraming masakit na salita sa amin na kanilang mga nakababatang kapatid, at kami ay kanilang hinampas ng isang pamalo. At ito ay nangyari na habang hinahampas nila kaming ng pamalo, dinggin, isang anghel ng Panginoon ang dumating at tumayo sa harapan nila, at siya ay nangusap sa kanila sinasabing, "Bakit ninyo hinahampas ng pamalo ang inyong nakababatang kapatid? Hindi ba ninyo nalalaman na siya ay pinili ng Panginoon na maging pinuno ninyo? At ito ay dahil sa inyong mga kasamaan. Dinggin, kayo ay muling aahon sa Jerusalem, at ibibigay ng Panginoon si Laban sa inyong mga kamay." At matapos makapangusap sa amin ang anghel, siya ay lumisan. At matapos makalisan ng anghel, sina Laman at Lemuel ay nagsimulang bumulong-bulong, sinasabing, "Paano mangyayaring ibibigay ng Panginoon si Laban sa ating mga kamay? Dinggin, siya ay isang napakapangyarihang tao, at kaya niyang utusan ang 50, oo, maging ang 50 ay kaya niyang patayin. Tayo pa kaya ang hindi?" So sa Kabanata 3, ano yung iyong nagets? Nagets ka doon ay. Ang iconic dyan yun I will go and do. Yung sinabi natin kanina. Pero kita mo, inutos na ng Diyos sa kanila ha. May pananampalataya si Nephi. Pero unang try, hindi nagkaigi. Ikalawang try, hindi pa rin nagkaigi. Anong nakuha mo dun? Try and try. Sabi nga ay, basta't inutos sa'yo, pilitin mo sundin.
Kahit mahirap, kahit may hadlang. Dahil darating ang time na makikita mo yung kamay ng Diyos na siya yung nagtuturo sa'yo ng daan na dapat mong tahakin para masunod mo yung yung inuutos niya. Kagaya na sinabi ng mga anghel. May bibigyan kayo ng way. So, yun lang. Kasi talagang sa buhay naman natin, yung utos hindi talaga madali. Kahit sabing inutos na, bakit hindi ko pa rin magawa? Sinusunod ka naman. Sinusunod mo, ba't hindi pa rin? Ginawa ko na lahat, trinay ko na. Hindi mo pa na-try lahat. Try mo pa. Makikita mo. 'Di ba? Kahit gaano kalaki yung faith ni Nephi, hindi pa rin naisip na niya, ito, saktong-sakto tong, kita mo, parang sa tao, pag nag-isip ka, ito na yung binigay, sakto, may naiwan tayong ginto, ito na talaga yung way. Nung trinay nila, hindi nagkaigi. Kung sumuko si Nephi, wala na. Hindi nila Yung pala may isa na lang try, makukuha na nila. Ganun din tayo minsan. Hindi natin dapat sakuan. Maring first 2, 5 times bago mo makuha. Nangyayari na ba sa iyo yan? Marami ng pagkakataon, mahal. Sa akin? Oo. Kasi utos ni Bishop, pag-pray mo lang, supportahan mo lang. Hindi pa rin nakailan na. Hindi talaga Pero sabi nga nag-try ka pa rin. ituloy mo lang. Hold on to your faith. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Yun ako dyan. Siguro yung unang try, parang yun yung try tumigil ka. Hindi pa rin matigil. May chance na ito na. Oo. May chance na ito na yung therapy. Tinry din. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Binigyan ng anak. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Pero siguro yung sarili lang talaga natin yung yung hahanap ng paraan para masunod. At ikaw rin yung kalaban mo. Oo, kalaban may sarili mo. Para hindi sumunod. Kasi once na tama yung sinabi mo. Parang kaya natin iniwan yung mga ginto. Kaya nila iniwan yung mga sagot, ito na yung sagot. Hindi pa rin minsan yun yung yung material things, hindi pa rin siya yung sagot sa lahat. Spiritual things pa rin Parang pinag-usapan natin kanina, umaga. Ano yun? Na iwanan natin yung ating Jerusalem. Minsan yung pag naiwanan natin yung Jerusalem natin, akala natin ay spiritual na yung hinahanap natin. Akala natin strong na tayo Kasi iniwanan natin yung Jerusalem Pero pag sumusunod ka, marami pa rin. Maraming pagsubok talaga. Marami pa rin. Parang bago tayo makasal, marami tayong pagsubok na dinaanan. Tapos nung nakasal na, sabi niya, yan na, tapos na, parang, wala na, okay na. Parang wala na tayong problema yun na pag-uusapan natin. Pero nung wala pang 1-2 taon. Walang buwan. Pagkakasal. Doon na agad nagsimula na agad. Ginapang agad tayo. Ako pala. Ikaw lang, mahal. Tapos ayun. Tapos ngayon parang na-overcome ko naman yung sa akin. May bagong pagsubok. Ano bagong pagsubok? Yung BP mo naman tumataas. Trials pa rin yan. Correct. Nasusubok ko yung aking sa ako. Tapos ikaw naman sinusubok din. Tayo pa rin yun. Sa mag-asawa pa rin. Kaya sigurado paglabas ni baby may pagsubok pa rin na marami sigurado. Hindi talaga natatapos. Parang yung nakita ko isang post. Sabi ay, pag sinusunod mo ang Diyos, hindi ka parang nasa luxury ship. Ang totoo, nasa warship ka. Kaliwat kanan na dyan ang kalaban mo. Diyan yung pagsubok. Yan.
Kasi ikaw gusto mo akong blessan eh. Mm. Kaso, ano pa may pigil sa'yo? Wala. Ayun. Tapos minsan, nagiging layman at limwell tayo. Na kahit nagpakita na yung angel or kahit nandyan na yung nakita na natin yung mga blessings. Sa isang iglap lang, limot na agad. Ikaw yun. Nalilimutan agad. Pero ang maganda pa rin, nandyan may tagapagpaalala lagi. Kasi sinipa yung tagapagpaalala dito eh. Ako yun. Sana'y maging tagapag-alala rin ako. Correct. Sa mga susunod na panahon. Correct. Hindi, ngayon. So ngayong araw na to, ang ating words for thought ay iwanan ng Jerusalem. Pero kahit naiwanan na si Jerusalem, naiwanan natin si Jerusalem. Huwag ka makakampante. Oo, kasi meron pang worship yung pinuntahan natin. Amazing. Alright.